hinihintay. Pero finally, sinagot, dumating, natupad pa rin ang kanyang pinapanalangin. Kaya totoo, mapagpala ang Diyos. Pangalawa, totoong mapagpala ang Diyos dahil sabi niya ni Elizabeth, hihingan ako ng Panginoon at ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao. Sa mga Hudyo kasi, mga kapatid, lahat ng mga babae, ine-expect yan na magkaroon ng asawa at anak. At yung mga babae na may asawa pero walang anak, itinuturing na sinumpa o di kaya naman iniisip nila nagkaroon ng kasalanan. Kaya pinarurusahan ng Diyos. Pero sa tinagal-tagal ng panahon na magkasama sila ni Zacarias at Elizabeth, wala silang anak at malamang talagang sila, lalo na si Elizabeth, ay nasa kahihiyan. Pero finally, natanggal ang kahihiyan yun. Finally, natanggal ang kadustaan na yun. Dahil totoo, mapagpala ang Diyos. At mapagpala ang Diyos dahil ang pagdating ni Juan Bautista ay tanda na nalalapit na ang kaligtasan. Tanda na darating na ang tagapagligtas, ang ating poong Jesus Nazareno. Totoo, mapagpala ang Diyos. Mapagpala ang Diyos hindi lang sa buhay ni Zacarias at ni Elizabeth, kundi maging sa buhay natin. Araw-araw at bawat sandali ng ating buhay, mapagpala ang Diyos. Pero katulad ni Zacarias, minsan hindi natin matanggap ng maayos ang pagpapala ng Diyos. Katulad ni Zacarias, minsan tinatapatan natin ang pagdududa at hindi pananampalataya ang pagpapala ng Diyos. At kung minsan, kapag tinapatan natin ng pagdududa yung pagpapala ng Diyos, nagiging katulad din tayo ni Zacarias, nabibingin sa salita ng Diyos at hindi maipahayag yung pagpapala ng Diyos. Si Juan naging katunayan na ang Diyos ay mapagpala. Namuhay siya ng ayon sa kanyang pangalan. Pero kahit hindi Juan ang ating pangalan, tinatawagan tayo para maging Juan sa ating kapwa. Nang ibig sabihin, sana mapatunayan natin na ang Diyos ay mapagpala sa pamamagitan ng ating pamumuhay at pakikitungo sa ating kapwa. Pero kahit hindi Juan ang ating pangalan, lahat tayong meron